lang. Ate Lilet, tsaka mga nakainom ba kayo? Di ba? Eh kung isumbong ko kaya kayo sa mga magulang nyo, ha? Timbangin mong mabuti yung pinaglalaban mo. Mamaya, kakasalo mo kay Trixie. Ikaw naman mapahamak. Oh my gosh! Ate Lilet, ano nangyari dito? Lilet! Just tell the truth, Trixie. Eh bakit mas kinakampihan mo pa to, Dad? Bakit? Anak mo rin ba siya para ma-torn ka kung sino yung kakampihan mo sa amin dalawa? Thank you po, sir. Kahit hindi po kayo yung tatay ko, proud kayo sa akin. What are you still working on? What's that? Patricia, tungkol kay Lilet. Tungkol na naman kay Lilet. What about her? Pinagtatanggol kita, pinagtatakpan kita kahit ikaw naman yung mali. Tapos ngayong ako yung napagbibintangan sa bagay na hindi ko naman... Shut up! Trixie! Anong ginagawa mo kay Lilet? What? Bida-bida yung pamangkin mo eh. Bastos? Ikaw ang bastos? Trixie! Ano nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan pinalakas sa bahay na to. Nagkaregla ka lang? Naging halimaw ka na? No! Hindi niyo ako naiintindihan. Yung mga mali ko, yun na lang yung lagi niyo napapansin. Dahil mali talaga ang ginagawa mo kay Lilet. O di sige, magkampihan kayo. I don't care. Basta ako, susumbong ko kayo kay mom ko. Siya lang naman yung kakampi ko dito eh. Sige, magsumbong ka. Alam naman namin eh. Nababalik rin mong lahat. Si Lilet na naman ang sasalo ng lahat ng pagkakamali mo. May hangganan din ng pananahimik ko. Lalo na kung si Lilet ang inaapi nyo. May karapatan din si Lilet sa bahay na to. Karapatan? Anong karapatan ng babaeng yan dito? Manali ka, di pa tapos ang kwento. Hindi pa laging talo, hindi parusa ang pagsubok. Mayroon sa'yong nakakakita, sa'yo naniniwala. May nagmamahal sa'yo. Patricia, tungkol kay Lilet. What about Lilet? Wait, listen to me first. Ramir, recently, Lilet has been taking the spotlight in this house. Dahil ba siya yung gumraduate? Dahil siya yung laging inaapi na pagbibintangan? Pagkatapos si Trixie, wala nang ginawa kundi tama pag pinapansin mo. Han, No. Alam mo, natitiis ko pa yung i-compare mo sila ni Lilet. Pero yung pagtanggol mo siya over Trixie, it's too much. You know, it's taking a toll on her daughter's mental health. Patricia, makinig ka muna sa I akin. don't want to talk about Lilet anymore. Anong karapatan yan sinasabi mo, Manang? Ay, ano? Bilang kasambahay, may rights din kami, di ba? I won't engage on this flight anymore. All of this never happened. Ikaw, kung ayaw mo talaga ng gulo dito, mananahimik ka. Sa lahat na nangyari dito, wala kang sasabihin. As usual, Trixie, mananahimik kami. Pero tandaan mo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Saktan ka ba, ha? Dito talaga yung babaeng yun. Pwede ba? Intindihin at i-prioritize mo naman yung anak natin? Because she's growing up, insecure and confused kung ano yung worth niya sa'yo na tatay niya. Pwede ba i-prioritize mo naman yung sarili mong anak, yung totoo mong anak? Instead of that little person sampid? So now that I've said my piece, Ramir, ano pa ba ang kailangan mong sabihin sa akin? O pag-usapan natin tungkol sa Lilet na yon? Meron pa ba? I hear you loud and clear. I hope so. Magsabay na lang tayo sa car. And then, kumain tayo before you go to work.
Sige, hintay mo na lang ako. Tapusin ko lang to. Okay, but don't make me wait too long. Magandang gabi. Ako ang inyong kakampi, Lorena De Leon. Kaalaman, karapatan, Bebe! katarungan. Si Caldorena Basta na! sama-sama, abot kamay natin ang katarungan. Kapabayaan o neglect. Mayroong ilang mga kaso Si Caldorena kung na! saan maaaring hindi maibigay ng mga magulang ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang anak. Kabilang ang pagkain o isang malinis na Bakit bigla ka naghahanap ng bagong trabaho? Bagamat mas mahirap to Akala ko ba sabi mo, pagkatapos na ng let, saka kahahanap ng bagong trabaho. dumaranas sa emosyonal na Eh, tinitingnan ko lang naman po yung mga sa possibilities. pangangalaga ng kanilang magulang. Ang kasong Halika na! Tuhayan Halika na! Umpisa na si Caldorena! Halika na! na tinalikuran ng obligasyon na magbigay Halika na! sa kanyang unika iha. Samahan natin ang anak na si Elizabeth sa kanyang kwento sa pag-abot ng kanyang katarungan. Basta sama-sama, abot kamay natin ang katarungan. Teka, scholarship lang kaya yung pwedeng ibigay sa akin ni Calorena? Baka naman pwede niya rin ako bigyan ng trabaho. Bakit ba biglang kating-katik ka maghanap ng bagong trabaho? Gusto ko na po kasi talaga magkaroon ng ibang trabaho eh. Para magkaroon na rin po ng mas malaking sahod. Para makabayad na po ako dun sa sinasabing utang na loob ni Ma'am Patricia. Pag nakasahod na po ako ng mas malaki, makaalis na po tayo dito. Ako na pong bahala sa inyo. Meron pa akong hinuhulugang bahay at lupa. Ako na rin pong bahala maghanap ng paraan para mabayaran yun. Pwede pa naman po tayo maghanap ng ibang mapagkakitaan, hindi lang po dito. Lynette, hanggang ngayon ba, nagpapa-apekto ka sa nangyayari sa inyong dalawa ni Trixie? Wala naman po sa akin yung maging isang kasambahay. Pero ayoko na po talaga maging kasambahay sa bahay na to. Lalo na po sa tagal natin dito. Lagi pa rin tayong minamaliit nila Ma'am Patricia at ni Trixie. Kahit na parang pamilya na po yung tingin natin sa kanila, baba pa rin yung tingin nila sa atin eh. Anak, konting pasensya at tiis pa. Tsaka, hindi ko naman hahayaan na apihin ka nila dito. Tsaka di ba sabi mo, kakampi mo si Sir Ramir? Uhupa din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Ha? Nood na tayo.